Good morning and blessed Saturday, everyone. This is Gladys Saan of Independent Liberty Baptist Church, and I would like to welcome you again in our Bible study group for women and also for young ladies. We have been discussing on how to be a virtuous woman because it is very important that each of us, we women, have a very great role in our church as well as in our homes. We are discussing in Proverbs chapter 31, and we are now in verse 22. Let me read Proverbs chapter 31, verse 22. It says here, "She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple." So let us pray first and ask for God's guidance in order to help us in understanding and meditating this word. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for this wonderful Saturday morning that you have given us. We thank you, dear Lord, for your protection for us this whole week, especially, Lord, that it has been raining here in our place. We thank you, dear God, for all the blessings that you have showered unto us, for the good health, O God, and for the provision of our needs. Lord, we are humbly asking for your help today. Open our hearts and our minds and give us heavenly wisdom to understand and meditate your word. We ask for forgiveness of all our sins, dear God. In Jesus' name we pray. Amen. So let me read again. If you have your Bibles with you, please open it in Proverbs chapter 31, verse 22. It says in the Bible, "She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple." So it says here that a virtuous woman maketh herself coverings of tapestry. So by the way, what is tapestry? So tapestry is a heavy cloth that has designs or pictures woven into it and is used especially as a wall hanging or decoration. As we know, we ladies and we women, kita man jud nang mag-decorate sa ato ang balay, no? It is our task to beautify and decorate our home. So, to be a virtuous woman, we must be very careful of what we decorate in our homes. So here, it says here that a tapestry. She maketh herself coverings of tapestry. As I do a little research, so when they do, so the old women before, in the past times, they do tapestry and they will make pictures on it, and these pictures will let them remind of how God good is. So I have seen one tapestry, and the drawing of it and the picture of it is Noah and the ark, and it has all kinds of animals on it. So that is very good. It reminds us on how God saved Noah's family. No, kung giunsa pag-save sa Ginoo ang family ni Noah. It also reminds us how God cleansed the world. Why? Because sobra na kaayo kahugaw ang kalibutan. And also, it reminds us on how Noah endured in making that ark together with his family and how long he preached the word of God. But nobody was saved except his family. So we should not be discouraged, especially in this time. It happened already before. No? Sa una, si Noah manggani, di ba? Pila ka years, 120 years siya nag-preach, walay na-save, iyaha lang nga family, no? So muna nga dili ta ma-discourage. We must always be encouraged, no? Looking at those mga great men in the Bible, we can take lessons from it and we take encouragement out of them, out of their experience that were written in the Bible. So it's very, very important that we should be careful on what decorations and what we put in our house.
So, dapat ang mga nakabutang dinha, mga Bible verses, so that our children can read and we can also read and we will always be reminded. No? Naadyo na siya sa Bible nga ibutang na nato siya, no? Sa atoa nga mga walls, sa atoa nga mga pultahan, sa mga balay sa una kanang nabitaw kuan hagdanan, so dinha no sa stairs, no, sa gunitanan sa mga stairs nakabutang dinha nakaukit ang mga Bible verse. And I've always remember nga maapil jud ni ugwali ni Pastor John nga si Ate Ruth, maskin lang joke naning kamot siya, gisulat na niya sa mga poste sa iyahang nga balay, no, ang kanang mga Bible verses. So muna dapat ang ipangbutang nato kay parang we will always be reminded. Also in our house before, naami verse, no work, no eat. O di at least kabalo, no, ang mga bata, they will always be reminded they have to work so that they can eat, no? So it is very important. Lisod kaayo nga mosulod ta sa balay sa usa ka Christian. And then when you go inside it, makaingon ka by looking at the decorations, makaingon kag dili ni balay sa usa ka Kristohanon. Ngano man, naadin ha ang katong mga picture, mga kalendar sa Tanduay. You know na, unsay mga picture, ano mga naa sa Tanduay, no? It shows nakedness. Grabe kayo mga sanina sa mga babayi. Nakasakay sa kuan, mga white horse, unsa pa na din ha, di ba? So, pangit kayo tan-awon. Libre man gud ni, wala man gud ni lain nga calendar. No, you should not put that in your home. We must be very, very careful, especially sa mga batanon karon, no? When you go inside their rooms, unsa may naadin nga mga poster. May untag mga verses ang ato nga makita, no? Pero ang mga posters nga naadin mga idols. It is very important nga dili ta magbutang og mga pictures og bisan unsa nga mga idols sa atoa nga panimalay. But dili lang ang kanang mga idols, mga pictures of graven image, no? Naadyo din no sa Exodus chapter 20 nga, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness or picture that is in the heaven. So maskin pag-picture ni God, because God is a spirit and we should worship Him in spirit and in truth. So dili nato dapat na buhaton. Pero ang mga bata karon naghuna-huna ang kana lang ang mga idol. But kana mga picture, posters sa inyong mga idols, no? Kung mo search bitaw pud ka sa Google, gi-discuss po din ni Pastor John sa Sunday school before. When you search idols, ang mga mugawas po kaning mga celebrities nga gina-idolize, no, sa mga kabataan karon. So they copy. O kung idol man gud you copy, di ba? You do what they do, you dress how they dress. So dili dapat ingon ana. No? Kinahanglan makita ang ato ang pagkakristuhanon on the way we dress, sa ato apong panimalay ug sa ato nga balay, no? So mga mama, atoan ng responsibilities, no? Mothers at home, it is our responsibility to check, no, kung unsa ang mga decoration sa panimalay. So please talk to your children kung grabe ang ilang nga pag-idolize. Dili jud na siya maayo. Kalibutanon manggod na, no? Muna nga kinahanglan atong silang pasabton nga dili maayo mag-idol anang mga wa naman kay ko kailaon, no, kasagaraan mga makita nako murag mga Koreans nga mga unsa ni nga mga boy band o kanang mga Blackpink, mga ana, no? So dili maayo. Kay ngano man kana ilang ginabuhat, that is not to glorify our God. So when you copy them, it is an abomination to the Lord. So dili maayo. It will keep you away from God, no? So muday na nga kung maghimo ta og decoration sa ato nga panimalay, kinahanglan something that will remind us of how good and how faithful God is to our lives, para ma-reminded ta each and every day of our lives. So when we make also this tapestry,
it shows a lot of patience. So diha pod makita ang characteristics sa usa ka virtuous woman. Di ba? Kung maghimo sa may takaron kay palit na lang man ta og mga decoration no. So sa una walay mapalit nga ingon ana nga mga ready-made nga mga decorations, sila jud ang maghimo. So ilahan nang i-weave, no? Karon gani murag wala na natudlo no sa mga generation katong mga sinaunang mga Pilipino natudlo jud na unsaon pag-weave, no? O lisod baya na himuon. So gamay na lang karon ang kabalo mo himo ana, no? So it shows a lot of patience jud. That is a lot of work. So makita nato dinha nga ang characteristics pud sa usa ka virtuous woman is hardworking and also patient, no? Kay paghimo nimo ana, kapoy di pa nimo makita ang imuha nga work, but then you have patience in doing it. Kay ngano kung dali-dali una nimo, dili pud na mahimong maayo, dili pud mahimong nindot, no? Kay kung mag-weave ka, nya man ana dili nimo siya mabira og tarong, maluag, pangit, no? And then naa kay mamali isa ana, maguba ang picture. So you must be very careful, no, with the details. So kita pod sa ato ang panimalay, we must be very careful, no, with the details. And it says here, her clothing is silk and purple. So what does this mean? Kinahanglan ba nga ato ang sanina? Pirmi na lang tamag purple. I have a teacher once. I've never seen her wear any other color. It's just purple. O favorite kayo. So iyahang name, I forgot her name already. Muna ang tawag namo sa iyaha, ang nitatak sa ako, ginatawag namo siya si Violeta kasi always siya naka-violet. So ingana ba ang meaning ani, no? Her clothing is silk and purple. Now, let's move forward in same chapter, Proverbs chapter 31 verse 25. So naa diri ang meaning ani, no? Strength and honor are her clothing. So kung moingon tag silk, ako ang gi-research no kanideng silk siya ang strongest nga natural fiber, no? O strong kaayo siya gikan ni sa kanang kuano sa mga spiders. So strong kaayo ang silk, no? Nga fiber. So muna nga kita pod kinahanglan day na atay strength. Muday na ang ato ang clothing. So pasabot ba ani nga kaya nato makipag-away, no? Makipagsabunotay sa ato ang silingan or makigtigbasanay. Una adyo mga babae nga makigtigbas no or makigsumbaganay. Pero dili ka na ang pasabot. Remember, ang ato ang kaaway, no? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the darkness of this world, no? Ang ato ang kalaban, kaning yawa, muni siya permi, ang nag-attempt sa atua and trying to break our homes. Atuan ang discuss atong last Saturday, no? O atong balikan gamay sa verse 21, she is not afraid, for all her household are clothed with scarlet. We are covered by the blood of Jesus Christ. That's why we are strong. That's why we are not afraid. Ang atong strength is not coming from us. And it's not physical strength, but we have to be spiritually strong. No? Ang atong strength na dapat spiritually strong ta, that we will not be shaken, nga dili ta matintal, and that we can guide and train our children in the right direction. So muna dapat ang ato ang strength, no? We must be spiritually strong. Kanang kabaluta unsaon nato pagdala ang atong panimalay, pag-guide sa ato ang mga anak sa tama nga direction, no? Strong ta mentally, strong ta spiritually. Ang ato ang mindset dapat naa sa right nga track, no? Kay kung wrong bitaw ang mindset, isog kayo na mo na i-change, no? Para mapasabot siya kung unsa ang tama. That's why we should always ask ato jong pangayuon sa Ginoo nga Lord, please always ang ato ang heart ug atong mind i-check, renew my heart, O God.
Lord, give me heavenly wisdom because we don't know what to do. No? It is just the Holy Spirit guidance. Muna nga magngayo ta permi a fullness of the Holy Spirit aron kita strong. We have that strength nga bisan unsa pa ang problema, ang bagyo sa kinabuhi nga moabot sa atoa nga pamilya, we know how to face it. Because God promised that He will always be with us and He will never leave us and He will never forsake us. So mudi na dapat ang atuang nga clothing, no? Strength and honor. Kinahanglan nga marespetuan pa, no? Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. So kinahanglan day kita nga mga babayi, importante kay ni ato ang pagsanina, no? Ang ato ang clothing. Physically, let's talk about physically pod, no? Kinahanglan na atay modest apparel aron kita tagaan og honor, no? Marespetuan ta ba? Usahay dili ta marespetuan, mabastos ta tungod ra pod sa atoa. Nganuman, nagkuha man ta sa ilahang attention, no? Magsanina ta og grabe na kaayo, grabe ka fitting para mapurma ang lawas, grabe kaayo ka bubo, shorts na gani ang gisuot, shorts, no? Lakaw pagud mo di sa mall, lingia, samot na mga batanon, makuratan ka. Nanglakaw mi ni Pastor John sa sa mall. Akong giingan si Pastor John kay naguna sa amua. Grabe naman ni sanina aning bataan ni. Kasi naka sweatshirt siya. Ang kataas sa sweatshirt, igo ra jud nakatabon diri siyang sampot. Ingon ko, tanawa pagod sa kamubo sa shirt, murag wa na jud gisuot nga pambaba. You see? Unsa may respeto nga makuha ana, no? Dili ta maingon nga kana pagsanina or ingon ana that is art, that is fashion. Does it glorify God? Dili gyud, no? Tan-awon nato. Let's see what the Bible has to say about our apparel, no? Modesty. So atong tan-awon diri sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. So para kita mahimo nga modest, unsa day dapat ang ato nga apparel? No, kamingon sila nga dili daw i-judge by the outward appearance. Lisod manggod pud na, no? Natural, dili pud nimo kaya nga ingon ana ang imuhang appearance. Para mahimo kang ma-brand nga mura na lang kaog ka ng kuan no? Kanang mga bayaran nga mga babayi, tan-awa gud ng mga kuan, mga GRO, mga entertainer, so man ilang mga sanina. Grabe na kayo, murag wala na yung natabunan, murag ka ng private part na lang mo yung natabunan. Dili ba ta maulaw ana? No? Kung naa pa kay respeto sa imong nga kaugalingon, dili ka dapat magsanina og ingon ana. Okay, 1 Timothy chapter 2. Okay, verse 9 and 10. So, let us read this one. No? Very important. Please take this down, no? 1 Timothy chapter 2 verses 9 and 10. Mga mama, ato po ni itudlo. Dili po ta mo sugot nga ato ang mga anak palitan na tuog mga sanina nga mga mubo na kaayo. Sugot lang dayon ka, butang sila sa cart, bayad lang po ka diretso sa cashier. I-check nato nga mga mama, no? Kinahanglan ato jung tan-awon in every detail sa pag-train sa ato ang mga bata nga ang yawa dili maka-penetrate and maka-creep in sa mind sa ato ang mga bata, no? Kay dili pa jud na sila strong, they need our guidance kani ato ang mga teenagers. Verse 9, and kita pod nga mga women, kita nga mga mama, we must set a good example. So alangan po duga to ang badlungon na to ang anak, pero kita po day, nga na po day ta magsanina, no? Makita na nila, no? Action speaks louder than words. They live by your example. So muna nga kita, we must be a good model. Makita nila. So 2 Timothy chapter 2 verse 9 and 10,
It says here, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array. Usahay manggod, wrong ang mindset sa mga batan-on nga, ay mas gwapa gyud tong gagilak-gilak jud ka, baga kayo ang imuhang mga kuan, anang mga necklace, dagko kay ang mga pendant nga gold, no? Mura na kag kana naglakaw nga kuan, kaning pawn shop or jewelry store. So di dapat ingon ana no, ngano man nahimo na tang sobra ka materialistic. We are focusing on things of the world. O unsa giingon sa Colossians 3:2, set your affection on things above and not on things on the earth. Usahay sobra ra kaayo ta ka particular on our outward appearance. Pero dili man gud na ang giingon sa Ginoo, let us look at in our and be conscious in our inner self. Dili kay sa atoa lang outward appearance. Okay, grabe kaayo ta magpaarte, pero day ang atong batasan pangit kaayo, no? So giingon diri nga modest apparel. No, kabalo na ta na modest apparel, kinahanglan nga sirado pud dili makita ang cleavage, ini magsuot pud ta dili pud ng mga shorts nga o pants nga piit kaayo, no? Nga kanang mabastos na ka. With shamefacedness. O kaya ang mga tao kang di na jud maulaw, murabag kumatan-aw ka sa ilaha, ikaw na lay maulaw para sa ilahang gisuot. Murag ikaw na lay mo piyong, ikaw na lay di mo tan-aw na unsa naman ni sila. Di ba? Munang giingon diri with shamefacedness and sobriety. No? Meaning kinahanglan mahimo tang sober. O how to be sober. Kinahanglan dili ta drunk, not intoxicated by alcohol or any drugs. So kita di ay nga mga anak sa Ginoo, mga Christians, kinahanglan nga sober ta. No, we must always be alert, tama ang atuang nga judgment para makalikay ta sa mga temptations ni Satan. No, so di jud ta mo inom anang mga ilimnon, no? Ano na ay mga alcohol nga mga content, dili man na need sa atoa nga body, no? Unsa day mahitabo kung miinom ta og alcohol? Kani alcohol di na siya gidigest, mo diretso siya sa bloodstream. And kung mo diretso siya sa bloodstream, diretso din siya directly, no? Makaadto sa imuha nga brain, mo bitaw na nga maapektuhan. Wala man hinuon ko nakasulay nga nahubog, no? Pero nakakita ko ani uban nga mga mahubog. Sa nay mahitabo sa ilaha, ang ilaha nga speech di na magkatarong, wala sila i-balance, no? Ang ilang panghuna-huna dili na mao, di na insakto. Ang uban mangisog kaayo, mangita og away. Ngano man na, that is the spirit of the alcohol controlling them. Ginagamit na sa yawa. So we must be very careful unsa ang atong isulod sa atoa nga body, no? Dapat ang atong isulod ang pulong sa Ginoo. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Muna nga dapat pakan-on nato atong mga anak sa pulong sa Ginoo. Iwali nato kita nga mga mama, no? Ang mama o papa, o kita ang mga magwawali diha sa ato ang panimalay. Tudluan nato, walihan nato ang ato ang mga anak. Kikita biya una makakita, no? Naabiya sa balay, makitaan dyan nato. So dapat ang education, ang training really starts at home. Muna ang dako nato nga responsibility. Kay mag-unsa na lang ang sunod nga generation kung di nato matudlo sa tuwang mga anak. So kung tagsa-tagsa unta nga parent, no, marihimong responsible for each of their child or children. Mahimo untang maayo, no, ang mga sumusunod nga mga generation. But many failed to do so. They have not trained their children. That's why when you look at the generation today, it's getting worse and worse. Mahimo na siyang worse, no? Wala nato natudlo. Kinahanglan ipasa nato sa ilaha
Wala na kayo ta nahimong strikto. Giingon diri nga kinahanglan, the rod of correction will correct them, kay foolishness is bound in the heart of the child. Maskin pag wala na tugtuluig kabuang atong mga anak, mugawas jud na nga naman, that is our nature. Makasasala gid ta. No? So munang tudluan nato ang ato ang mga anak. So sa pananamit pod, no, kinahanglan nga dili sila mag-focus sa ilang physical appearance, no? Not with braided hair or gold, nga grabe kaayo mga alahas or costly array. No, ang uban grabe kaayo ilang mga pangandoy nga makagamit jud og mga LV bag, mga signature bags, mga signature shoes, unsa pa na. Nakaymaya ba na sa ato nga Ginoo? Para asa man na? Is that to glorify God when we have all those pair of shoes? Ipanghinambog nato sa kuan, sa Facebook, muna to mga ginapost. Grabe kay ta magsuot og alahas kay parang malingi. We are drawing attraction. No? Manguha tag attraction para malingian ta sa mga tawo. Ngano man na? Because we are self-centered. Ani bitang Facebook, makita jud kaayo nimo. Nga mahimo tang self-centered, no? La puro selfie, puro post. Nga naman, kay ipakita. Samot og ka na ma-summer na, tuan na. Magkuan na sila. Tanawan ng mga celebrities. O di ba magpahambugay sila. Ngo nga ready na kayo ang iyahang kuan, summer body. Body niya, kana magbikini, nakatupis, unsa pa na dinha, no? Nga naman, kay ang ilahang focus o concentration is to glorify themselves. Pero kita nga mga anak sa Ginoo, dili na ta dapat anak. Nga naman, we should glorify God, no? Sa dihang gibaptize ta ato nang gilubong tanan, no? Paghawas nato, we are a new creature. No? Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ang pagkinabuhi nato dapat nasa kahimayaan sa Ginoo ug dili sa ato nga kaugalingon, no? Dili na kalibutanon. So very important, no? Verse 10, but which becometh women professing godliness with good works. So dapat ang makita sa ato dili na mga private part nga nang gawas. Dili nang grabe kaayo nga mga gamit, no? Kanang mga sobra kay ka mamahalin nga mga gamit nga kabalota nga luxurious na, dili na need but wants. Sa verse 10, but which becometh women professing godliness. So dapat ang makita nila ang Ginoo nga naa sa ato. Amo nang ni shine ta. We are radiant. Nahimo tang attractive. Not because of our looks, sa ato mga baga nga mga makeup o sa ato mga sayna, but we are attractive because of the good works nga atong gipakita. Kay ning shine sa atua. Remember, kita nga mga Christians, unsa gani ta aning kalibutana? Kita ang salt o kita pud ang light. Nahimo tang light, nahimo tang kanang kuan. Iwag or suga sa atua nga panimalay, di ba mga nanay, nahimo ta ilaw ng tahanan. Kita nga mga Christians ning shine, no? Ang suga ni Jesus Christ sa atua nga kinabuhi. So atong testimony, nag-observe ra ba nato ang mga silingan, no? Mingon sila, ay sige na siya og kuan, ingon nga Christian siya, ay anak siya og pastor, pero wala man ako nakita ang kalahian. You see? Kasi daghan kaayo, very sad to say, many of the pastor's kid, musahay mutanaw ta or many Christians mutanaw ta, mas worse pa kaysa mga unbelievers. Asa naman tinuod ang kalahian, ana? Unsaon nato sila pag-convince nga lami kayo or nindot kayo ang kinabuhi nga usa ka Kristohanon, pero makita nila wala may difference. Gubot man ang ilahang nga balay. Nagsige man sila og away. Wala may kalinaw. No? So, muna nga
ato adyong ibutang sa atong huna-huna og kasing-kasing nga mga inahan ug kita mismo sa atong kaugalingon nga ato aning sundon, no? We must be a virtuous woman. And ato po nang ipasa sa ato ang mga anak ug ato nang itudlo sa ilaha. Nga kada lihok nato, we must be very careful nga in everything that we do, in everything that we say, makita ang Ginoo sa ato nga kinabuhi, no? Naapa po dire another verse, no, on how to dress modestly. Kani Deuteronomy chapter 22 verse 5. Okay, please open your Bibles in Deuteronomy chapter 22 verse 5. Very important nga verse, no? Dapat mahibal-an nato. And I know many dili ganahan maminaw ani nga verse, no? Kay karon daghan na kaayo ang mga babayi o mga lalaki nga wrong na ang ilahang pagtanaw sa ilahang nga gender, sa ilahang nga identity. So Deuteronomy chapter 22 verse 5, it says here, "The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God." Klaro kaayo, no? So maingon sila nga, "Oh, sanina raman ni." O kay ang uban maingon sila, "Dili no. Masuko di ang Ginoo. Anang mga bayot ug mga tumboy." Pero don't get me wrong, no? Love sa Ginoo ang tanan mga tawo. Ang iyahang gikalagutan, ang abomination sa Ginoo is ang sala. Because that is sin. Being a lesbian, being a gay, mga bayot or tumboy, that is a sin. Mali na. We are twisting. No? Ginatwist nila ang kanang kamatuuran. Muna karon pag muingon na ka nga ang gender or ang kuan wa na. Yun sila nga daghan na kayo klase sa gender. In fact, ginatudlo na gani. No? Maskin sa mga kuan sa education, atong mga students o kani mga high school students nato matingala ka kani sa ilahang nga kuan mga uban nga mga subject wa na ginatudlo na nanay mga books nga unsa na ning mga klase sa mga gender daghan na kaayo. There are only two genders na gihimo sa Ginoo. God created male and female, duha lang. Nganuman pervert naman na, no? Nga babayi sa babayi, lalaki sa lalaki. Mga heterosexual. Sa ato pa, kita di nga mga babayi, dili daw ta magsuot og sanina nga para sa lalaki. Ang mga lalaki pod, dili pod musuot sa mga sanina sa babayi. Kaya kung sa una, bitaw no, kani mga bayot magtago-tago. Pero karon unsa na sila? They are very proud. Proud na kay sila nga i-show na, i-showcase na. Gusto gay nila magsige gram pa, kanang mo catch og attention permi dayon no. Sa tanan. Nya dayon kita masi sa Facebook nagtan-aw ta i-like pud nato. Ayaw pag-like ka masuko jud ang Ginoo ana, mura kag ning okay. So dili no? We must have our stand. Dili pud pasabot nga awayon pud nato ng mga tumboy ug mga bayot. But we should pray for them. Ato ang isulti sa ilaha ang kamatuoran, no? Para at least wala tay tulubagon. At least kabalo sila kung unsa day ang naa sa Bible. Kay maybe wala lang di ay sila kabalo, no? Pero kasagaraan karon masin kabalo sila, nagunsa man sila, nagpakabuta og nagpakabungol, no, sa pulong sa Ginoo. Nahimong gahi ang ilaha nga kasing-kasing. So kanidi ay abomination unto the Lord. Masuko di ay ang Ginoo niini. So kinahanglan kita, ang ato ang target is to please God, is to glorify God, is to delight our God, no? Dili unta nga kanang kuan ba, we must be very careful sa ato mga ginahimo nga dili nato ma-offend ang Ginoo.
Di ba usahay kita ingat kaayo ta nga atong boss dili ma-offend sa atua, ang atong amiga mo nang mo compromise na lang ta. Pero timan when we compromise na ay labaw nga na-offend nato, and that is our God. O kay kanang uban mga bayot umatumboy, miingon man sila wala man ko inaapakan nga mga tawo. Okay na gani ang kanang kuan, ang uban ning okay na no sa same-sex marriage. Ilahan ng gikuan, gi-approve na, okay na sila nga naman. That is form of love daw. How pervert, how gabi kahugaw, and how evil, wrong, di ba? Mali na kaayo na, di naman tama na gugma. So gina-change and ginatuis nila ang pulong sa Ginoo para ang ilahang mga sala ma-justify nila as correct. Pero dili mao. So dapat kabalota no sa mga pulong sa Ginoo, and we should apply them. Muna nga dapat natong itudlo, we should make a stand. Kahibalo nato and ato ang nga itudlo. No? So napay isa ka verse, 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Open your Bibles in 1 Peter chapter 3, okay, verses 3 and 4. Gingon dire, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and wearing of gold, or of putting on of apparel. So again, we are reminded nga dili dapat ta mag-focus sa atua nga outward appearance nga para mahimo tang attractive. But let it be, verse 4, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. You see? Kung kita nga mga Kristohanon, dapat dili ta mahimong attractive because of our outward appearance. But kung unsa ang atoang naa sa huna-huna ug kasing-kasing, nga ang atoang heart ug atong mind unsa dili corrupt. Kinahanglan strong ta, no? Strong ta spiritually, strong ta emotionally, strong ta mentally, nga ang atong foundation, nakaset ang ato nga mind sa pulong sa Ginoo. And ato ning gikinabuhi ang pulong sa Ginoo nga naa sa ato ang huna-huna o kasing-kasing, which is in the sight of God of great price. Aduna tay pabor sa Ginoo, and malipay ang Ginoo sa atoa. So, very careful dapat ta sa atoa nga pagsanina, no? Nga makita ang atoa nga pagka-Kristohanon. Okay, last verse for this morning, Jeremiah chapter 6, 15 to 16. Jeremiah chapter 6, verse 15 to 16. Unsa gani tong pagsuot daw, kanang di ta magtarong sa tong sanina, it is an abomination unto the Lord. Sa Jeremiah chapter 6, verse 15 to 16, gingon dire, were they ashamed when they had committed abomination? Umuuna karon ang nahitabo sa mga present nga generation. Wala na sila'y kaulaw, maskin pa nga ilaha nga gipasuko, maskin pagkabalo sila, nga it is an abomination unto the Lord. Ingon dire, were they ashamed when they had committed abomination? Nay, wala, no? They were not at all ashamed. Wala sila, di na jud, wala na kaulaw mga generation karon. Muna nga dapat atua jud na silang tudluan. Munang kita nga mga believers in Christ, we should stand. Kay kung magpariha ta sa ilaha, unsa na lang, wala na jud, no? Wala na mo stand sa kung unsa ang mga principles nga gipasunod unta sa Ginoo sa atoa. Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Wala jud, walay masing gamayng kaulaw na lang jud.
Therefore, they shall fall among them that fall. At that time I visit them, they shall be cast down, saith the Lord. See, nasuko kaayo ang Ginoo. Nakasala na sila, o muna yung hitabo sa mga generation karon, nakasala na, unsa pa ilang buhaton, i-justify pa jud ang ilaha nga mali. Subo kayo paminawon, no? I-justify pa jud nila ang ilaha nga mali. Wala na sila ikaulaw. Proud pa sila sa ilang paghimo og mali. So masuko ang Ginoo, yun ang Ginoo. Sige, pasagdaan na lang ako sila nga ma-fall sila. Let it be, muna'y ganahan ninyo. So gihatag sa Ginoo sa ilaha. Ang ilaha nga kalaglagan. So verse 16, thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. So gahi gyud kayo, no? So maski nakabalo na sila sa kamatuoran, kabalo na sila nga nakasala sila, dili pa jud sila maulaw, gistoryahan na sila, pero unsa man nagmagahi, ningon pa gyud sila nga we will not walk therein. So maski gitultulan na nato sila sa tama nga kuan, tama nga way, tama nga paagi sa Ginoo, pero nagmagahi. So muna nga kita, no, samtang gamay pa to mga anak, samtang matrain pa nato sila. Proverbs chapter 22 verse 6, no? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So muna, mga mami, maskin gamay pa atong mga bata, kami sa school, stricto naman midaan, no? Sa ato ang Christian school, dito sa Baliangaw, ginabawal na nato daan, maskin pa og mga backless, og kaning mga miniskirt, maskin sa mga bata pa lang, maskin preschool. Nga naman, maandan na nila. So we should be consistent. So dili mo ingon nga, di pa man ni siya dalaga, gamay pa man ni, bata pa man ni. O pero gi-practice na nimo. So pag abot sa panahon madako siya, unya ingato ang mga choices sa iya nga sanina. May man siya, mo man ni ako mga sanina. I can see it in my pictures. O naka-post pa sa Facebook, ingon na ni ako sanina sa una. 'Di ba? So we should be consistent. Muna maskin bata pa lang, di na nato sila i-train. O na mga magbinuang, no, nga for fun lang or for kalingawan. Ilang saninaan na ilang nga bata, lalaki saninaan nila og dress kay para lang murag katawanan. So we must take it seriously. We must be sober. So dili dapat na siya kabinuangan nga butang. No? Kinahanglan nga we must be serious in doing God's ministry, in doing what God wants us to do. That will be all for our lesson this morning. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for the message that you have given us. Lord, please help us to ponder your word. And I'm praying, Lord, that we can apply it in our daily lives. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let us greet, by the way, those who viewed our Bible study this morning. Kay Sister Lani Zamora, dinha sa Toril, sa Zamora family. Thank you for watching. Kay Ma'am Medita Bakalan mo, dinha sa Solariega. Kay Ate Ronya and her daughter Gwyneth. Thank you very much for watching. Kay Ate Sol, no? Ate Bading Bakalan mo dinha sa Australia. Kay Ma'am Minda Pretila, thank you for watching. Sa ako ang mother from Baliangaw, Gloria Villanueva, dinha pud sa Toril, no? Sa Lizada. Kay Ma'am Alma Florida og sa tibuok nga Castro family, kay Ma'am Juby, kay AJ, kay Brad Abs og kay Aviv. And kay J-Boy, kay Ma'am Blessy Pud Adukal, diri sa mga neighbors na mo, no?
si Jill Sembrano, kay Sister Janet Podgalior, Sister Risa Villacruzes, kay Maymay, ato ang mga young people, si Irie Chris Pod, and then kay Ate Ruth sa Matina, thank you for watching. Kay Nanay Wilma, sa tanang Dilia family, kay Donna nga naa sa Germany, thank you for watching also. And kay Ate Dinden Magallanes, kang Sister Dimple Hanolino, kang Ate IC Balani, kang Ate Ann Pod Lastimoso, thank you for watching. Kay Nanay Ludi, and then sa mga igagaw pod ni Pastor John, si Gaga Gabika, Tata Caballes, Loida Estrella, thank you so much no sa pagsuporta sa ato ang buluhaton, and kay Ate Rosalie pod Estrella, and also Sister Rosalia Marbot, the mother of Brother Jim. Thank you so much for watching. I hope you can understand. It's mixed English and our dialect as well. Kang Sister Harriet Pod Balani. And then, belated happy birthday kay Sister Harriet. And then kay Auntie Eulalia Suarez sa South Cotabato. And then kay, I'm wrong, si Ma'am Jackie Marbot ang mother ni Brother Jim. Hi, Ma'am Jackie Marbot. Thank you so much for watching. Kay Ate Jaja sa Japan, kang Trisha from Australia, and kay Auntie Belia. And kay Sister Liberty Molina o sa Tibok Molina family. Sa ako apong mga auntie nga naa din sa Bislig, and sa tanan nga mga sisters in Christ, sisters and brothers in Christ sa Davao and also pod sa Baliangao. Thank you so much for watching. Have a blessed Saturday.